Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Sa lahat ng andito ngayon na nakikinig, binabati ko kayong lahat ng pagbati ng relihiyong Islam at na kung saan ay ito rin ang pagbati ng mga tao mamaya sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid, mga magulang sa pananampalatayang Islam, inshallah, sa mga oras na ito, magbibigay lamang ako ng kaunting paalala sa lahat. Una-una sa aking sarili. Una, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, alamin natin na ang lahat ng mga Muslim, bawat isa sa atin ay ginawa tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala bilang mga magkakapatid. Kahit nga magkaiba yung mga pinagmulan natin, mga magulang natin, mga lahi natin, mga kulay o ano pa ba, yung pinagkaiba natin sa isa't isa, ngunit meron isang samahan, sabi pa nga nila, na yung samahan na iyon yung mas pinaka mainam na samahan na kung saan naging dahilan ng ating pagkakapatiran. At yun yung pagiging pagkakapatiran natin sa relihiyong ito, relihiyong Islam. So lahat ng Muslim ay magkakapatid. Sabi pa nga ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, innamal mu'minuna ikhwah. Katotohanan, ang mga taong mananampalataya ay mga magkakapatid. At sabi pa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu akhul muslim. Ang Muslim kapatid niya, ang kapwa niyang Muslim. So dapat sa isa sa atin, ituring natin ang isa't isa bilang magkakapatid. Kung hindi man tayo magkakapatid sa ating mga magulang, ngunit ginawa tayo ng Allah Ta'ala na magkapatid dahil sa relihiyon na ating tinatahak. At ito lamang yung pagkakapatiran na mula pa dito sa mundo hanggang kabilang buhay ito na pagkakapatiran. Ibig sabihin, ito yung samahan o ito yung pagkakapatiran na wala siyang tinatawag na katapusan. Kasi lahat ng uri ng pagkakapatiran dito sa mundo, sa araw ng paghuhukom ay wala na yang kwenta o wala na yang silbi. Mismo sa araw ng paghuhukom, ang kapatid, tatakbuhan niya ang kanyang kapatid. Iiwasan niya. Kaya sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, yawma yafirrul mar'u min akhihi. Sabi ni Allah sa suratu, kung hindi ako nagkakamali, suratu Abasa. Sabi ng Allah, sa araw na iyon, ibig sabihin sa araw ng paghuhukom, tatakasan ng tao ang kanyang kapatid mismo. Kasi baka may atraso siya na hindi niya naitawag nito, nalutas dito pa sa mundo, na siyempre doon sa araw ng paghuhukom, talagang kukunin niya mula sa iyo yung kanyang karapatan. Iiwasan. Kahit nga yung mga magulang natin, tatakasan natin. Yung mga anak natin, tatakasan natin yan lahat. Dahil yon nga, sa araw na iyon, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, likulli imri'in minhum yawma idhin sya'nu yughni. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa araw na iyon, bawat isa ay meron siyang nabibisihan. May bagay siyang nabibisihan sa araw ng paghukom. At yun yung kanyang kaligtasan. Paano siya makakaligtas sa parusa ng Allah Ta'ala sa araw na yun? Wala na siyang paki sa kanyang asawa. Wala na siyang paki sa kanyang mga magulang, mga anak, o sino man na mahal niya sa buhay dito sa mundo. Wala na siyang paki. Yung paki lamang ng tao, ng bawat isa sa atin sa araw na yun, paano tayo makakapasok sa paraiso at paano tayo makakaiwas sa parusa ng Allah subhanahu wa ta'ala. So yun. So ngunit merong pagkakapatiran o samahan na kung saan
mula dito sa mundo hanggang doon sa paraiso ng Allah Ta'ala, ito ay mananatili. At ito yung pagkakapatiran sa Islam. Yung pagkakapatiran natin sa tama at wastong akida o doktrina. Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa banal na Quran, Al-akhillau yawma idhin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqun. Sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang mga magkaibigan dito sa mundong ito, mamaya sa araw ng paghukom ay magkalaban. Ang kaibigan mo dito, kalaban mo yan sa araw na yon, maliban na lamang sa mga taong may takwa, may takot sila sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibig sabihin, yung mga Muslim na dito sa mundong ito, nagsama sila, nagkapatiran sila, naging magkaibigan sila sa ngalan ng Islam, wala silang hinangad na makamundong bagay sa kanilang samahan o sa kanilang tinatawag na pagkakapatiran maliban ang makuha nila yung kaluguran ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang kanyang awa at ang kanyang biyaya. Yun ang pagkakapatiran o samahan na magsisimula dito pa lamang sa mundo at wala siyang katapusan hanggang doon yan sa pagpasok sa paraiso. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa isang hadith o sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, binanggit niya ang iilan sa mga karapatan ng Muslim sa kapwa niyang Muslim. Ibig sabihin, bilang mga Muslim, may karapatan tayo sa isa't isa na dapat natin ibigay sa kapwa nating Muslim. Marami ang karapatan ng taong Muslim. Ngunit sa hadith na babanggitin ko sa araw na ito, sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, haqqul muslimi 'alal muslimi sittun. Ang karapatan ng Muslim sa kapwa niyang Muslim ay anim na mga karapatan. May isang hadith na 5. May isang hadith na nagsasabi na yung karapatan ng Muslim sa kapwa niyang Muslim ay 5. Tama rin yun. Sa iba pang narration, meron ring hadith na nagsabi yung propeta Muhammad na ang karapatan ng Muslim sa kapwa niyang Muslim ay 6. At ito na hadith yung susundin natin sa usapin natin sa mga oras na ito. Una, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kabilang sa mga karapatan ng Muslim o ng bawat isa sa atin, ang sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, idza laqitahu fasallim alayh. Kung iyong makikita or mamimit yung kapatid mong Muslim, ay batiin mo siya, isalam mo siya. Kaya itong tinatawag na pagsalam, itong pagsalam mo sa iyong kapatid, lalo't lalo na kapag kayo ay nagkikita, nakakabuo ito ng tinatawag na pagkakapatiran. Nakakabuo ito ng connection na kung saan noon hindi kayo magkakilala noon, halos hindi kayo magpansinan, wala kang paki sa kanya, ikaw rin wala kang paki sa kanya, siya wala ring paki sa'yo, gaya ng jowa mo. So yun mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Pero dahil sa salam, nagkaroon doon nagsimula ang magandang samahan, ang magandang pagkakapatiran. Kaya yung mga single, huwag niyong gamitin ang salam upang makapanloko ng mga babae. Kasi sabi pa nga nila, nagsimula sa salam, nagwakas sa wasalam. Ganyan. Ganyan yung mga single. Kaya sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isa pang hadith, sabi niya, ala adullukum ala shay'in idha fa'altumuhu tahabbtum. Di ko ba kayo tuturuan ng isang bagay na kung gagawin nyo yun ay magmamahalan kayo? Nasabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afshus salama bainakum. Magsalam kayo sa bawat isa sa inyo. Papasampay shake. Ipalaganap ninyo ang pagsalam sa bawat isa sa inyo. So dapat sa Muslim, isalam niya yung kanyang kapatid na Muslim. Kahit pa hindi niya ito kilala. Kasi may hadith na nagsabi ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, darating ang panahon na yung Muslim, yung sasalamin lang niya, yung kilala niya. Na yung sinabi ng propeta, magsalam ka sa kilala mo at hindi mo kilala. Yung bakit inutusan tayo magsalam sa kilala natin upang mas lumakas pa
yung pagmamahalan, yung koneksyon, pagkakapatiran. At bakit rin inutosan tayo magsalam sa di natin kakilala, nang sa gayon ay makilala mo, magkaroon ka ngayon ng bagong kaibigan, magkaroon kayo ng bagong koneksyon. Yun, ang purpose doon. Magsalam ka sa kilala mo at di mo kilala, lalo na kung Muslim yan. Pagdating naman sa non-Muslim, yung pagsalam, actually isa ito na dapat bantayan na ng mga kapatid natin. Di ba yung mga non-Muslim, may mga non-Muslim na nagsasalam rin sa atin. So paano natin sila sasagutin dyan? Yung sagot lang natin, example, may non-Muslim magsagot sa atin na, ay magsabi sa atin na Assalamu alaikum, kahit kompleto pa yan, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. So yung kwan lang dyan, yung sagot lang natin dyan, kung siya ay hindi Muslim, wa alaikum, at sa iyo rin. Pwede rin tayo magsalam sa non-Muslim, pero hindi kagaya ng pagsalam natin sa mga kapwa natin Muslim na Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kagaya ng ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang siya ay nagpadala ng mga mensahe, mga liham sa mga hari sa kanyang panahon noon, hari ng Persya, hari ng mga Romano, hari ng Egypt at saan pa na hindi yan mga Muslim. Nagsalam ang propeta sa kanila, pero yung sabi niya, Assalamu ala manittaba'al huda. Yun, pwede ka magsalam sa kanila sa pamamagitan ng ganun na pagkasabi. Assalamu ala manittaba'al huda. Ibig sabihin nun, ang kapayapaan ay mapa sa taong sumunod sa gabay ng Allah Ta'ala. Ibig sabihin, kung hindi ka susunod sa Islam, walang kapayapaan sa iyo, walang salam sa iyo. So yun, ganun yung pwede na pagsalam sa mga non-Muslim. Pero yung babatiin natin sila ng kagaya ng pagbati natin sa kapwa natin Muslim, ay hindi po yun inutos sa atin ng relihiyong Islam. Pangalawang karapatan ng kapwa natin o pangalawang karapatan na binanggit ng propeta sa hadith na ito, sabi niya, wa idha da'aka fa'ajibhu. Ibig sabihin, kung ikaw naman ay iimbitahan ka niya, sagutin mo yung imbitasyon niya. Ibig sabihin, example, may kapatid kang Muslim, nag-invite siya sa iyo ng dinner mamaya, kain tayo doon punta tayo sa tea time. So wajib ang pag-accept ng invitation na iyon. Kung wala ka namang valid reason na tatanggihan mo yung invitation ng iyong kapatid, magkakasala ka kung hindi mo yun pupuntahan. O example, punta ka dito sa bahay, dito tayo magtanghali. Punta ka dito, ganitong oras, dito tayo, ganito, ganyan. Kahit anong kahit walang kainan. Ang importante doon, in-invite ka ng kapatid mo sa anumang bagay na hindi naman haram, obligado kang pumunta doon. Maliban kung may valid ka na reason, may sakit ka, may importante kang lakad, so yun, inshallah, may kwan ka doon, may exemption ka doon. Pero kung tinatamad ka lang, or ayaw mo lang siya talaga makita, ganun, so di pwede. Di pwede. So kung magyaya mamaya si Kwan, sino ba magyaya sa inyo sa tea time mamaya? So wajib. Wajib. Kaya may tanong ako sa inyo. Example, nag-fasting ako. Nag-fasting ako, pero yung fasting na yun, hindi obligadong fasting. Hindi Ramadan, hindi kada, hindi yung example, may absent ako sa Ramadan, tapos yung parang magbabayad ako ng absent ko sa Ramadan, which is wajib yun na fasting, di ba? Yung nag-fasting ako ng sunna lamang na fasting, voluntary, hindi wajib. Example, nag-fasting ako ngayon, Yomul Jum'ah. In-invite ako ni Brax, Ustad, punta tayo sa Jollibee, kain tayo. So ano yung gagawin mo? Tanggihan mo? Hindi. Hindi. Kasi yung ginawa mo na pag-fasting, sunna lamang. Pero yung pagsagot mo sa imbitasyon ni Ibrahim, wajib. Na i-priority mo yung wajib sa sunna. Tingnan nyo. Maliban na lamang kung yung fasting mo is wajib o obligadong fasting. Ayun, wag ka talagang pumunta kay Brax. Kasi wajib na fasting yung pinagpapastingan mo. So yun. Ano mang invitasyon sa iyo ng kapatid mong Muslim, wajib sa iyo yun, obligado sa iyo yun na sagutin mo. Sabi pa nga ng ating mga ulama,
ay bawal, ha? Sabi na iba sa ating mga ulama, kung yung mag-invite sa'yo, example, nagki-claim na Muslim, pero hindi naman nagsasala, huwag mong sagutin yung invitasyon niya. Marami yan ngayon. Marami yan ngayon. Mga kamag-anak natin, mga kapitbahay natin, i-invite tayo sa kainan o ano, sabi ng ilan sa mga ulama, huwag nyo siyang sagutin. Huwag kayong pumunta. Kasi ito na karapatan, Muslim pa Muslim. Ang hindi nagsasala, Muslim o hindi? Hindi. So, di ba? So, yun. Kung may invitasyon sa iyong kapatid mo, obligado mo itong puntahan at sagutin. Magkakasala ka kung tatanggihan mo ito ng walang valid na reason, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Pangatlo, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, wa idha stansahaka fansah lahu. Sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at kung sakali yung kapatid mo ay magpapa-advise sa'yo, advisean mo siya. Kung may gusto ng payo, may kapwa kang Muslim na gusto niya humingi ng payo, advice, payuhan mo siya. So yun, example, may magpa-advise sa'yo, ano to bro, may nagkagusto sa akin, sasagutin ko ba ito, ganito, ganyan, anong maipapayo mo sa akin? Ganyan. Kaya isa sa ugali ng mga taong Muslim, yung humihingi sila sa bawat isa sa kanila ng mga payo. Nagpapayuhan sila. At yun nga sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa suratul Asr, wa tawasaw bil haqqi. Kabilang sa mga gawain ng mga taong hindi siya malulugi, maaalkansi, hindi siya magiging talunan. Pagdating ng panahon, yung mga taong nagtutulungan sila sa tinatawag na katotohanan. Ibig sabihin, kabilang na dyan yung nagpapayuhan sila sa bawat isa. Advice. Kaya nga sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasiha. Ang relihiyong Islam ay pagpapayo. Pagpapayo. Kaya payuhan natin una ating sarili. Then ang ating kapwa, payuhan naman natin ng magandang payo. Huwag naman yung masamang payo kasi merong ganun eh. Nagpapa-advise nga sa'yo, masama naman yung advice mo or mali naman yung advice mo. So once may kapatid ka na gusto magpa-advise, advisean mo siya kasi kabilang yan sa karapatan niya. Bagkos kahit hindi siya humihingi ng advice, pwede mo pa rin payuhan ng kapatid mo kahit hindi siya naghihingi sa iyo ng advice. Kasi isa sa tanda o yung sign ngayon na yung tao ay malakas ang kanyang pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, yun nga, yung tumatanggap siya ng mga payo. Nakikinig siya ng mga payo. Yun dapat ang gawin nating stand natin, mga kapatid. At huwag tayong magalit kung may magpayo sa atin. Isa kasi yan na parang minsan kinakain tayo ng pride natin kapag merong nakakita ng ating mga kamalian, siyempre papayuan tayo. Minsan hindi pa tayo makatanggap. Minsan yung pinapairal pa natin yung tinatawag na kibir o yung tinatawag natin na pride. So hindi yun pwede. Hindi yun maganda, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Actually, yung tinatawag na pagpapayo, tanda yan na yung kapwa mo o yung kapatid mong Muslim ay nagpapakapatid sa talaga sa iyo. Kasi kung yung kapwa mo Muslim hindi nag-a-advise sa iyo, wala siyang paki sa iyo. Tandaan nyo, ang Muslim na hindi nag-a-advise sa kanyang kapwa, lalo na kung meron na siyang nakikita at nauobserba sa kanyang kapwa, yan na klaseng Muslim, wala siyang paki sa kanyang kapwa. So kung totoo talaga kayong mahal ninyo ang inyong kapatid, gusto nyong maibigay ang kanilang karapatan, payuhan ninyo sila. Lalo na kung sila ay humihingi nito. O kahit hindi sila humihingi, ano naman yung masama kung payuhan mo sila ng mga mabubuting payo, di ba? Then pang-apat, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, wa idha atasa fahamidallah fashammithu aw kama qala. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, at kung ang iyong kapatid na Muslim ay nag-atsing siya. Nag-atsing ba? Nag-gets niyo? Nag-atsing siya. Pagkatapos doon ay nagsabi siya ng alhamdulillah, na sumagot ka sa kanya na yarhamukallah. So yan, isa yan sa mga medyo nakakaligtaan natin na sunnah
ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at the same time kabilang ito sa mga karapatan ng kapwa nating Muslim. So tandaan natin, kapag tayo ay mag-aatsing, wag nating kalimutan magsabi ng alhamdulillah. Kasi pag alaala natin yan sa mga biyaya sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, may mga Muslim ngayon nag-aatsing sila, di sila nag-alhamdulillah. Ha, di ba? May mga ganyan ngayon. Although sunnah lang sa hindi wajib, pero pinakamainam gawin mo, i-practice mo ang sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At kung ang kapatid mo na nag-atsing, nagsabi siya ng alhamdulillah, sagutin mo rin siya ng yarhamukallah. Kasi karapatan niya yan. Ibig sabihin ng yarhamukallah, kaawaan kanawa ni Allah subhanahu wa ta'ala. So yun. Then, pangilan na? Ha? Pang-apat yun. So, panglima. Panglima, sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, wa idha marida fa'udhu. At kung ang iyong kapatid ay nagkasakit, bisitahin nyo. Itong pagbisita sa kapwa nating Muslim kapag siya ay nagkakasakit, isa ito sa mga malalaking pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Bagkus ito ay nakakapagaan sa nararamdaman o sakit na nararamdaman ng kapatid nating may sakit. Kaya kung may kapatid tayo, kilala tayo, Muslim na hindi yung wala siyang yung hindi maganda yung kanyang pakiramdam, may sakit siya, bisitahin natin. Bisitahin natin, magdala tayo ng pagkain sa kanya, lalo na yung prutas. Kasi nakakatulong yan upang siya ay makakain ng mga prutas, maaga yung kanyang pag-recover. Ngunit kapag tayo ay magbisita sa ating tinatawag na mga kapatid na may sakit, yung sikapin natin na huwag tayong magtagal. Once magbisita tayo, isa sa mga adab o mga pang-uugali na tinuro ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung huwag tayong tumagal sa tinatawag na may sakit upang sa gayon ay makapagpahinga siya. O makapagpahinga siya. Kasi minsan pag tumagal na yung pagbisita mo doon, example 10 minutes sobra ba o parang nagiging perwisyo ka na sa kanya kasi gusto niya, yung gusto talaga ng may sakit, gusto naman niya na may makabisita, pero yung pinaka-priority niya talaga ang makapagpahinga nang sa gayon ay makarecover siya. So bisitahin mo ang kapatid mo na may sakit, kabilang yan sa kanyang karapatan. At panghuli sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, wa idha mata fatba'hu. At kung siya man ay mamatay, kung yung kapatid mong Muslim na ay mamatay, ay sumabay ka sa kanyang janaza. Sumabay ka maghatid sa kanyang libingan. Huwag kayong magsabi yung huling hantungan, ha? Mali yan. Yung nagsasabing huling hantungan. Kasi kung magsabi kayo ng yung ibig sabihin ng ihahatid na siya sa kanyang huling hantungan, para kang nagsasabi na wala ng paraiso at wala ng impyerno. Magsabi ka ihahatid sa kanyang libingan, pero magsabi kang huling hantungan, parang sabi mo, pagkatapos to, khalas, wala na. So parang wala ng paraiso, wala ng impyerno. Iyadan billah. So bantay tayo sa mga ganyang mga kataga na ginagamit ng mga non-Muslim na minsan naa-adapt natin ng mga Muslim na yun pala may violation pala pagdating sa ating akida. Huwag tayo maggamit ng tinatawag na huling hantungan. Ang huling hantungan ng tao, either paraiso or impyerno. Yan ang totoo. So yun. Sumama tayo sa paglibing sa ating kapatid na Muslim kung siya man ay uuwi kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sumama tayo sa pagsala sa kanya hanggang sa paglibing sa kanya. Malaki ang gantimpala, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Alam nyo ba na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang hadith, sinabi niya sa malapit na kahulugan nito na ang taong makaka-participate, makakasali sa pagdasal, yung salatul janaza, yung makasali sa salatul janaza, may igagantimpala si Allah sa kanya na tinatawag na qirat. Qirat. Ano yung tinatawag na qirat? Ang qirat ay parang malaking bundok. Isabihin, malaking bundok na kabutihan o gantimpala kung makasali ka ng salatul janaza. Nasabi ng propeta sunod pa nun, kung makasama pa siya hanggang sa paglibing, another qirat. So ilan pa? Dalawa pa.
Yan na laki ng gantimpala. Huwag nating i-take for granted. Huwag nating yung tawag nito. O huwag nating maliitin ang mga bagay na yan. Sumama tayo sa paglibing, sumama tayo sa pagsala. Nang sa gayon ay hindi lang makuha natin yung tinatawag na gantimpalang iyon upang magbigay rin natin yung karapatan ng ating kapatid na Muslim. Maliban na lamang kung yung namatay hindi nagsasala. Yan. Hindi nagsasala, wag kang pumunta. Wag kang makisala dyan. Kahit nga yung mga, lalo na yung Idil Fitr, Idil Adha lang nagsasala, wag kayong magsala dyan, wag kayong pumunta. Doon na lang kayo sa bahay. Pumunta na lang kayo sa McDo. Wag na kayong pumunta doon sa kanyang paglibing. Pwede kayo pumunta pero yung puntahan nyo yung pamilya. Magtaziya kayo, i-condolence ninyo yung pamilyang namatayan ng mahal sa buhay. Pero yung sasama ka pa sa paglibing at pagsala sa kanya, ang taong hindi nagsasala, hindi siya pwedeng salahan. Hindi siya pwede pagsalahan kapag siya ay mamamatay. Kasi, di ba sa Islam, ang karapatan ng patay na Muslim ay 4. Una, maliguan siya. Pangalawa, mabalot siya ng puting tela. Pangatlo, ay madasalan siya. Pang-4, mailibing siya sa libingan ng mga Muslim. Yan ay karapatan ng patay na Muslim, hindi patay na kafir. Na ang hindi nagsasala, hindi Muslim. So yun, mag-ingat tayo. Kaya yung nagsasala sa mga namatay na hindi Muslim, ay namatay na hindi nagsasala, nagkakasala sila. At actually, masakit ito. Baka first time nyo ito narinig, pero ito yung katotohanan. Kahit doon sa amin, sa community namin, nag-i-struggle pa kami paano yan ma-implementa. Kahit kami mag-iwas-iwas na lang, pag marinig namin may namatay doon na doon sa unahan, sa kapitbahay namin, tas hindi nagsasala, minsan umaalis na lang kami, pumupunta kami sa malayo, or doon lang kami sa bahay hanggang sa hindi siya mailibing, magpasabi na lang kami sa pamilya, sabihin nyo may sakit si Ustad, or may pinuntahan, huwag kang lumabas hanggang sa hindi nila malibing yan. Huwag ka lang makapagsala dyan. Di nga nagsasala ng buhay pa, salahan mo pa. Diba? So yun, karapatan lang yun, Muslim pa Muslim. So mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kabilang rin sa karapatan ng kapwa natin Muslim, yung pangalagaan natin yung kanyang dignidad. Kapangalagaan rin natin ang dignidad ng kapwa nating Muslim. Yun. Bilang Muslim, huwag nating ipahiya ang kapwa nating Muslim. Pag-ingatan natin yung kanyang dignidad, yung tinatawag na dinig ba? May iba pang term dyan sa Tagalog. Yung dangal niya, ingatan natin na hindi masira. At the same time, kabilang pa doon, yung kung meron man siyang mga bagay na hindi maganda na obserbahan natin sa kanya, takpan natin. O takpan na yung tinatawag na aib, yung mga uyub, yung mga negative sides ng kapatid nating Muslim, taong man tayo lahat tayo may mga uyub tayo, hanggat maaari ay takpan natin yun nang hindi ito marinig o malaman ng iba pa. Kasi kabilang rin yan sa karapatan ng kapwa nating Muslim. At huwag nating pasakitan ang kapwa nating Muslim, either sa pananalita man o sa gawain. Kasi sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ang tunay na Muslim o yung Muslim na kumpleto yung kanyang pagiging Muslim, yung naging ligtas, naging safe ang kapwa niyang mga Muslim mula sa kanyang dila at mga kamay. Ibig sabihin, hindi siya nakakapang-api, hindi siya nakakapagpasakit ng kapwa niyang Muslim, either gamit man yun ng kanyang bibig o ng kanyang gawa. Pero magsabi ngayon, di ko makalimutan, nagmuhadara ako ng hadith na ito. May nagsabi doon na, yung ustad na yan, sabi niya, huwag magpasakit ng iba, pero grabe makapasakit sa khutbah. Grabe makapasakit sa mga muhadara niya. So, ibang usapan yan. Kasi sabi nga ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qulil haq walau kana murran," sabihin mo ang katotohanan kahit pa ito ay masakit o di mo kagusto-gusto. Kasi yan talaga yung
yung nature ng katotohanan, truth hurts, totoo yan. Then, bilang Muslim, malungkot tayo sa kanyang kalungkutan. Tandaan natin yan. Maging malungkot tayo sa kalungkutan ng kapwa nating Muslim at maging masaya tayo sa kasiyahan ng ating kapwang Muslim at tulungan natin, sponsoran natin ang kapatid nating Muslim sa panahon ng kanyang kagipitan or kung siya ay nangangailangan. Kabilang yan sa kanyang tinatawag na karapatan. Kasi sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Mathalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamithlil jasadil wahid." Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pagmamahalan o yung pagiging maawain ng bawat mga mananampalataya sa bawat isa ay para silang isang katawan. Ang mga Muslim, ang mga mananampalataya para silang isang katawan. Di ba kung ang katawan, kung merong isang parte lamang sa iyong katawan yung makakaramdam ng sakit, lahat ng iyong katawan ay makakaramdam ng sakit na iyon. Ganyan ang Muslim. Hirap at ginhawa, nagtutulungan, nagdadamayan. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ay nawa gabayan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pagbigay natin sa karapatan ng bawat isa sa atin. Idalangin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na mapangalagaan natin ang karapatan ng kapwa nating Muslim. Yung dalangin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na ilayo niya tayo sa yung makapag-violate tayo sa anumang karapatan ng ating kapatid na Muslim. So, kung may mga katanungan man kayo, so baka pwede kayo magtanong. Bismillah. Tapos niyaya kita na kumain. Kung sasama ka sa akin, kakain ka ba or Kakain. Kakain ka. ano yun, sa ano na yung sulat ako, wala na yun. O nawala na yun. I-break mo talaga yung fasting mo. Di ka magkakasala nun kasi yung fasting mo sunnah. Dito kasi sa sa Islam, meron tayong tinatawag na fiqhul awlawiyat, mga priorities ba? Na pagdating sa usaping priorities dito sa Islam, priority ni Muslim ang wajib kaysa sa sunnah. So example, kung may gawaing sunnah at wajib, yung voluntary o yung tinatawag na obligado magbangga, i-priority mo yung obligado. Kagaya nung sitwasyon na yon, nagpapasting ka nga, pero fasting naman na voluntary lamang. Nagets mo? So, may nag-invite sa'yo ng kainan. Ngayong pag-invite sa'yo ng kainan, obligado yun. So, saan yung pipiliin mo doon? Sagutin mo yung kainan na yun. Di ka naman magkakasala sa pag-iwan mo doon. Kalimitan sa mga birthday yan. Ayan, yung nga yung sinasabi natin, mga kapatid. Kasi yung nga yung sinasabi natin, Muslim pa Muslim. Pero actually, yung tanong ni Teka. Yung sabi ni Bapa kanina, tama yun kasi may Muslim nga pero naggumagawa ng mga kainan, mga selebrasyon na di naman naay, kagaya ng birthday. Ng birthday, New Year, Christmas, ano pa dyan. Example, namatayan sila, magpakain pag 3 days nang namatay o ano pa dyan. So yun, sasagutin mo ba yung invitation nila? Huwag mong sagutin. Yung sasagutin mo lang na mga invitation nila, yung mga invitation nila na wala namang labag violation sa batas natin sa Islam. So naway naging malinaw yun. Tanong. Ako sir, may katanungan. Tafadhal. Patungkol din dun sa fasting din na sunnah. Ha? Doon din sa fasting na sunnah. Halimbawa, yung sa pangalawa, karapatan ng Muslim, katapos ng Muslim ay nilita siya, ay pumunta siya. Halimbawa, ako nag-fasting ako ng sunnah. Pero yung mga sunnah na huwag ka na ba? Tulad ng Asura. Kahit pa Ashura, kahit pa Arafah, i-priority mo ang wajib. Kagaya nga, may usapin nga ito, usaping mag-asawa. Makinig kayo, usaping mag-asawa. Example, yung asawa ninyo, sino yung walang asawa dito?
O, napalapit tuloy si brother kasi nagsabi ko asawa eh. Okay. Okay, example, usaping mag-asawa. Yung asawa mo, nag-fasting siya, ngunit sunnah na fasting. Example, Yawmul Ashura. Araw ng Ashura. Palagay natin, malaki na yan na sunnah ha. Then, while nagpapasting si Mrs., itong si Mr. parang kinati. Nagets niyo yung punto ko? Then, nagyaya siya habang yung asawa niya ay nagpapasting pa. So, anong gagawin ni Mrs.? Itutuloy niya yung fasting niya or ibibigay niya yung karapatan ng husband niya? Ibibigay. Kasi yun nga, ang pag-fasting ni Mrs. sa araw na yun ay sunna lamang. Pero yung pagsagot niya sa hiling ng kanyang husband, obligado. Nagets ninyo? Okay, tanong. Para kung ano sa yung ano siya, tapos di ba na idalaw siya. Gagalawin mo pa rin. Ano no? Kasi may dalaw siya. May dalaw siya. May dalaw siya. Tapos na yung dalaw niya. Tapos nag-fasting siya. Ang ganit. Gagalawin na asawa niya kasi kakati. Kakate. Okay. Yung nga yung sinasabi ko, ano ba yung pinagpapastingan ng asawa? Kung sunna yung pinagpapastingan niya, actually yung mga sunna kadalasan ito, wala itong bayad eh kung hindi ka makapagpasting nito. Kasi parang mo din yung asawa niya. Ano? Di ko magets. Ha? Pagparado, pag Ramadan yun. Kung yung fasting na... Hindi, basta ganito yung sinasabi ko. Ang tanong ko, example na yung asawa ko may dalaw. Tapos na yung dalaw niya. Sige. Ikuan mo sa gana sana may sinambiyanin na to. Magpapalit siya ng ano. Pinalitan niya yung fasting niya sa dalaw niya. Nung Ramadan. Yung Ramadan. Kasi ang Ramadan, hindi suna yun. Hindi, suna din yun. Ha? Kaya bro. Ganito bro, para malinaw makinig ka. Ang fasting sa Ramadan, pardo. Wajib yan, obligado. Lahat tayo nagkakasundo dyan. Siyempre, yung asawa natin, lalo na kung may haid pa yan, may menstruation pa yan, bawal yan mag-fasting pag may haid yan. So, example, after Ramadan, nag-fasting yung asawa mo. Yung intention niya doon, yun nga, kada pagbayad sa absent niya nung Ramadan. Yung kanyang pinag-fasting is pardo, wajib. So, doon, bawal mo siya galawin. Nagets mo na? Siya yung nagtatanong. Tapos ipunta niya sa kasama. Okay, tanong. Halimbawa, may ka-relatives ako. Halimbawa, yung tao na yun nagsasala ng Friday. Kasi nakamatayan. Ano, wajib ba ako na sumali magsala siya? Janaza? Okay. Ganito, yung mga, kung merong tinatawag na Sabadista, meron rin tinatawag na Jumatista. May gayon rin. Yung mga Jum'a lang nagsasala. Minsan Ramadista ka? Minsan Ramadista lang. Okay, makinig kayo. Ganito, kung ang Muslim ay Jumatista, pero regular naman siya na Jumatista, hindi yung diba mo na, case to case natin yung pagsagot. Kung yung tao naman yon ay Jumatista, regular naman, ibig sabihin ng regular, nag-Jum'a ngayon, nag-Jum'a pa rin sunod. Hindi yung nag-Jum'a ngayon, ilang buwan mo pa rin makikita before maka-Jum'a ulit. Nagets niyo? So yun, kung ganong klase na pagka-Jumatista, kahit nga yung mga ulama, meron silang diskusyon kung Muslim pa ba yan o hindi. Pero pangkalahatan, hindi ang mga ulama natin naghahatol na yung Jumatistang iyon is kafir. Tinuturing pa rin na Muslim. Ngunit sabi nga ni Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin rahimahullah, ana asyukku fi islami hadar rajul. Nagdadalawang isip ako sa pagiging Muslim ng ganyang tao. Ganyang klaseng tao na Jum'a lang siya nagsasala. So yon. Tapos, kung yung Jumatista na hindi na regular, so parang problema na yun eh. Mahirap lang ako magsabi na wag talaga or kafir na yun. Pero yun nga, at least sana regular siya na
Jumatista. Kasi sabi pa nga ni Sheikh Khalid Al-Mushaiki, isa sa mga senior na mga ulama dito sa Saudi, sabi niya, kung ang Muslim ay hindi makapagsala within 12 days, within 12 days, hindi siya makapagsala ng isang fard, hindi sunnah. Hindi siya makapagsala ng isang fard, hindi na siya Muslim. According yun sa kanyang opinion. So may discussion yung mga ulama dyan. So pinakamainam talaga magsala. Then about naman sa Jumatista, so puntahan mo. Puntahan mo na lang din. Pero yung totally hindi mo talaga makita, wag ka doon. Example, Ramadan lang magsala. Nung Ramadan, naging regular siya mag-fasting. Palagay natin, while nag-Ramadan, naabutan siya ng kamatayan. Alhamdulillah kung ganun. Para hindi na siya maabutan ng Idil Fitr, baka mag-graduation rin yung pagsala niya afterwards. So yun, magsala ka sa kanya. Basta nung Ramadan, nag-maintain siya ng pagsasala niya. Gets niyo? Okay. Tanong. Paano yung sample si Ustad, invitayin ko sa Ustad, halika dito, kain ka dito sa amin. Tapos may kalaban ka sa dinadaanan niya. Na. Pwede siya hindi sa pupunta kasi may kalaban siya doon sa dinadaanan niya. Para doon din yun. Kinog. Ganito. Okay, ganito. Okay, yung ganyang, makinig kayo. Yung ganyang sitwasyon, una, titingnan yan ng tao, siyempre. Una, wag nating pairalin muna yung emosyon natin. Tingnan natin yung consequences. Una, originally, sagutin mo talaga yung imbitasyon sa iyo ng kapatid mo. Pero kung yung pagpunta mo nga doon, makakakos ng kapahamakan sa iyo, example, may kalabang ka doon, tapos yun nga, makakakos ng kapahamakan yung pag-attend mo doon, so iwas ka. Iwas ka. Iligtas mo yung sarili mo. Pwede mo pa naman ito si Ustad i-invite pagkabukas. O, mag-tea time kayo. Yung dinadaanan niya. Yung dinadaanan lang. Doon sa akin, wala naman. Oo. Alam ko naman na, wala. Kasi yung dinadaanan, example na yung dinadaanan niya. Yun lang tanong. Kung marami kayong tao. Pwede ba dumaan doon? Pwede ba dumaan doon? Hindi. Basta kanya lang kung gano'n. Di ko magis yung tanong mo, kuya. Yung sa dinadaanan niya. May kalaban siya. Pero doon sa wala. Ano ba maganda gawin yung stance? Kung meron pa siyang makitang ibang daan, makapunta lang sa'yo. Yun yung gawin ni Ustad. Pero kung hindi naman mangangagat, kung dadaan si Ustad dyan, so walang problema, dumaan na lang si Ustad dyan. O kundi sunduin mo, may sasakyan ka man kaya, sunduin mo si Ustad. Kasi Ustad, walang sasakyan ito. Kahit sa sasakyan, nakikita mo yung traffic tabata sa tinamos ka. Okay, may tanong pa? Kasi start sa Cotabato kasi. Kasi pa doon sa amin. Sa Cotabato kasi, kahit sasakay ka pa ng sasakyan, talagang nakikita ka nakalasan, talagang titirahin na. Yung kung makakalagay sa'yo sa peligro, wag ka na dumaan dyan. Iligtas mo sarili mo. Okay, ano yun? Kasi yung napunggit mo na pangalan ng sangasan na pagsasala. Kailangan natin magsala sa kanila. Pero ang tanong na doon, mostly, napapansin ko lang din na ang daming nagsasala na yung ibang sumasama dyan na pagsasala at janasa, hindi naman marunong magsala. Yan yung problema. Ano bang ano natin dyan? Dapat talaga mag-aral yung lahat ng Muslim. Mag-aral yung lahat ng Muslim paano yung pagsalatul janaza kasi meron nga doon sa amin tinanong siya ilang rak'ah ang salatul janaza. Sabi niya 4 na rak'ah. Walang rak'ah ang salatul janaza kasi wala namang ruku. Di nagruruko pag salatul janaza. Takbir, 4 na takbir. So yun, kaya yung dapat sa mga Muslim pag-aralan nila paano yung pagsalatul janaza. Kasi ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na may kagandahang maidudulot yung mga sa namatay yung dami ng nag-atin sa kanilang salatul janaza. Pero yun nga kung yung marami naman yung nag-atin, di naman marunong pala magsala ng salatul janaza or sira yung mga akida nila
or hindi matuwid yung pagka-Muslim nila, wala pa rin kwenta yung dami ng nagsala sa kanya. Nakisin nyo? Wala na? So kung wala na, hanggang dito na lang. Subhanakallahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.